Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, another interesting topic po tayo ngayon. Bakit sa tingin ko matagal-tagal pa nabagsak ang presyo ng Philippine stock market at bakit dapat i-consider mo na mag-dividend investing ka? Welcome back. Ayan, bakit matagal pa sa tingin ko nabagsak ang presyo ng Philippine stock market? Ayan po, no? Kasi makikita po natin, angat baba lang, no? The past 2 or 3 years, no? Hahalik tayo ng 7,000, lalagpas ng konti, lalagapak na naman to almost 6,000. Tapos noong 2023, ganun din, no? Umangat tayo 7,000 tapos lagkapak na naman. Ngayon, ito po nga nakarang April, almost 7,000 na naman tayo. Ngayon, balik na naman tayo sa 6,300. Nakaka-demoralize po sa napakaraming investor. Aangat, bababa. Kasi papalit-palit lang ang good news, ang bad news, no? Ayan. Halimbawa po, nung February, no? Nagkaroon ng bali-balita na baka magbaba na po ng interest rate ang Bangko Sentral. So, yan po mga inaabangan po kasi. Pag bumaba po kasi ang interest rate, no? Ay, yan po ay signal na tataas na po ang stock market. Kaya nga po nung ganyan may mga kuro-kuro na bababa ang interest rate, ayan, no? Umaangat ng konti po, no? Ayan, makikita po natin nung April 1, almost 7,000 po tayo. Ayan po, no? Okay. Ngayon, bagsak na yun tayong June, no? Ngayon, June na po ngayon. Bagsak na naman po tayo. Ano ba, no? Okay, always remember po, baliktad po ang relationship ng interest rate at saka ng stock market, no? Pag mababa po ang interest rate, pag ibinaba na po ng Bangko Sentral ang interest rate, no? Ay doon po tataas ang stock market. Pero pag nananatili pong mataas ang interest rate, ay bumababa po ang stock market. Paliwanag ko na po before po sa inyo, pero ang short explanation lang po nito, no, ay humihina po kasi ang mga businesses, no, kapag ganito pong mataas ang interest rate mo, kasi yung borrowing, nadi-discourage ang tao na mag-borrow, humihina ang consumption ng mga consumers, humihina din po ang project, no, ng mga companies. Kaya nga po tinataas kasi ini-slow down ang economy para medyo bumaba po talaga ang inflation. Ganun po ang nangyari po dyan. Kaya nag-a-adjust po ang mga investor. Okay? At kaya po bumababa po ang presyo po ng stocks. Plus, of course, no, mas nagiging attractive po, no, yung ibang mga assets pagdating po ng ganitong panahon at umaalis po mga tao sa stocks. Yan. Kabaliktaran po. Pag bumababa ang interest rates, tataas naman po ang stocks, no? Okay, and may nababasa po ako kasi before, no? Hindi ko na po mahanap. Ginugoogle ko ng ginugoogle, no? Pero may nabasa po ako na balak po yata ng Bangko Sentral, no, early this year or nung last year po, na ibaba na po ang interest rate ng Pilipinas pag maganda na po ang inflation po natin, regardless kung ibaba ng US o hindi ang kanilang interest rate. Now, dito po hindi po ako nag-agree po dito. Naniniwala po ako na mas dapat po nating sinusundan po talaga ang interest rate ng US or ng Amerika, no? Hindi po porke na mababa na po ang inflation sa ating bansa ay pwede na po tayong basta-basta na magbaba ng interest rate. Sa akin palagay lang naman po at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Kasi pag mataas po ang interest rate ng Amerika, ng US po, magiging malakas po ang dollar pag sinabayan po natin na binabahan natin ang interest rate natin. So pag nagsabay po yan, mataas ang interest rate ng US, mababa ang interest rate ng Bangko Sentral po natin ng Pilipinas po, hihina po ang peso against the dollar. Yun po ang magiging problema po niyan, no? So, anong relasyon po no kung humina ang peso? Hindi ka po pwedeng bumili po ng langis sa international market gamit po ang peso. Hindi po, nakapako po yan sa US dollar. Pag bumili po tayo ng langis sa ibang bansa, ano, hindi naman po tayo hindi naman natin kayang supplyan ng sarili natin ng langis, di po ba? Ayan, bumibili po talaga tayo, majority na tayo binibili po natin. So dahil nakapako po sa US dollar, no, pag nag-strengthen ang US dollar, humina ang Philippine peso, magmamahal po ang langis. Ganun po, no? Yun po ang mangyayari. At kapag nagmahal po ang langis, alam na po natin ang mangyayari. Tataas ang presyo ng bilihin. Ano ibig sabihin pag tamaas ang presyo ng bilihin? Inflation na naman po. At pag nagkaroon ng inflation,
ano ang gagawin ng BSP? Itataas po ulit nila ang interest rate. Kaya para po sa akin, hindi po pwede na hindi po sabayan ang interest rate ng US. Pwede lang po nating ibaba ang interest rate sa Pilipinas kapag ibinaba na po ng Amerika po ang kanilang interest rate. Unless meron po tayong maraming US dollar reserve, no, na panlaban kung magwi-weekend ang peso. Yan, pwede po natin gawin po yan, no? Kung maraming limpak na US dollar na reserve po tayo, pwede po yan, no, na ilalaban po natin para hindi po humina ang peso po natin. Pwede po. Pero hindi ko po alam kung marami po tayong reserve o kokonti, no? So, ako po, ina-assume ko lang po na wala. Siguro na safe na assumption po yan, no po? Yeah, so, it means, dalawa po ang babantayan po natin para po masabi po natin na tame na po talaga ang inflation sa Pilipinas at pwede na pong bumaba. No? Ang babantayan po natin, inflation po ng dalawang bansa, inflation po ng Amerika at inflation po ng Pilipinas. At yung policy po, no? Ang policy po ng US Feds at ng Bangko Sentral, dalawa po, kailangan po ito, in harmony po ito, bago pa lang po magkaroon ng chance na talagang yun na po, no, na magbababaan na po ang interest rate at malamang po ang trend na po ng stock market natin ay pataas na. Maliwanag po ba? Sana po naiintindihan po ninyo, no, yung munting ano po natin. Pero anyways, opinion ko lang naman po to. Hindi po ako talaga expert na economist. Ito po isang simplistic view lang po kasi alam naman po natin, no, na kapag tumaas po ang langis, lahat po ng presyo susunod po yan dahil transportation ang tatamaan, pagkain, gulay, lahat, delivery, tataas po lahat eh. Kaya magmamahal po ang mga bilihin. No? Ayun, plus, wala pa rin po nakikitang catalyst kahit saang parte ng mundo. Kaya pumunta ka ng Europe, pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng Korea, pumunta ka ng Amerika, wala pa rin po masyadong catalyst na nangyayari para mag-spark ng bagong excitement at mabuhayan ng loob po ang mga markets po. Ayun. No? In short po, para lang po sa akin palagay po. Sa akin palagay lang naman po, medyo tatagal pa po tayo sa 6,000 to 7,000 level. Magre-range lang po ito dito. No? Anong tawag ba dyan? Sideways. Magsa-sideways lang po ito. No? And most probably, at the minimum, sa palagay ko lang po, mga 1 year pa rin po ito. No? Hanggang matapos po siguro ang 2024, hanggang siguro lalagpas pa ito ng 2024. And who knows? Hindi po natin alam. No one knows kung gaano po ito katagal. It could be 2 years, 3 years, or more years na mababa pa rin po ang presyo ng ating stock market. It's very possible po. No? Kaya walang masyadong pera po tayong maaasahan, no, in the near future sa capital appreciation. No? Kaya po, ang recommend po sa inyong lahat, mag-umpisa na po kayo mag-dividend investing. Pera na po kayo. Pera na po yan. Huwag niyo po maliitin po yung mga 3, 4, 5% na dividend yield po, no? Kesa bokya. Magpera ka na. At ililink ko po sa taas. May simulation po kung ginawa. Yan 5% po na yan. In 10 years, double your money na po yan. In 10 to 12 years po, no, mga ganyan po, no. Kasi magko-compound po yan. May epekto po yan. Pinaliwanag ko po sa video. Ililink ko po sa taas, no. Mag-dividend investing na po tayo. Kaysa antay po tayo ng antay. Kung kailan tataas ang stocks, no. Kaya doon na po tayo. Sa ngayon, no, pumunta na po tayo doon sa mga stocks na nagbibigay ng satisfactory dividends. Tapos mag-drip po tayo ng mag-drip. Ano ibig sabihin ng drip po, no? Ayan, i-reinvest po natin ang dividends na nakukuha natin in the coming years. Habang nag-aantay tayo ng linaw na hindi natin alam kung kailan na nila. Wala po nakaka-predict ng stock market. Kahit po si Warren Buffett, hindi niya alam anong mangyayari. Hindi niya alam anong mangyayari sa interest rate. Actually, yun ang recommendation ni Warren Buffett. Huwag mo nang hulaan. Huwag mo nang hulaan saan ang direksyon ng interest rate dahil masisiraan ka lang ng ulo. Ako, sinubukan ko rin i-predict dati yung interest rate. Tingnan mo ang nangyari sa akin, o, di po ba? Ayun po, no? O, plus, sa ganito pong panahon, no? Sa ganitong panahon, ang mga tao po, unti-unti nare-realize po nila na maganda sa may cash flow, maganda sa dividend stocks. Kaya po ngayon ang mga dividend stocks po nag-a-appreciate na po. Kahit na yung buong market ay hindi tumataas, nag-a-appreciate. Behind the scenes, hindi nyo po napapansin lang po no, na tumataas na po
ang mga stocks po na nagbibigay ng magagandang dividends. So tingnan niyo si Centro Escolar University, no? From magkano ba to? From 8 pesos lang po to, no? Early this year. Eh ngayon, tingnan niyo po, 14 na. Tingnan niyo si Ginebra San Miguel, no? Nag-appreciate na. Umaangat-angat po sila behind the scenes kasi cash flow eh. Nagbibigay ng cash flow eh. Pera na yan eh. Ako din, ayaw ko rin pansinin dati yan. Pero ngayon, saan ba tayo mapupunta? Kaysa Bokya, pera na yan. Pera na. Pag nag-calculate ka, napakalaki niyan. Yung 5% na yan, huwag mong iisnabin yan. Malaki yan. In 5 years, tako. Ang laki-laki niya, no? Very, very worthwhile, no? Pag pera ka na din, guys, no? Magpera ka na, no? Alright. In summary, now is a good time na pumasok po tayo sa maraming mura na dividend stocks. Mag-diversify po tayo kasi hindi natin alam kung sino magpa-privatize dito. Mamaya mag-delist itong mga to kasi ang mumura po eh. Marami po mga malalaking company, dinidilis na lang ng dinidilis eh, no? Kaya i-diversify po natin, no? Yun lang para sa akin, yun lang reason ko ngayon. Kaya nagda-diversify ako kasi nakakatakot dito mga delisting na to. Pero i-lock in na po natin kasi ang dami po talagang mura. 15, 20, 20 plus. Kayang-kaya mo makapili ng magagandang stocks na nagbibigay ng magandang dividends, no? Makaka-lock in ka ng mataas na dividend yield. 6% pataas, no? Napakagandang start po. Ngayon, napakagandang start po sa mga gusto mag-umpisa ng investing sa stock market. At yun lang po ang kwentuhan po natin ngayon. Disclaimer lang po, hindi po ako expert, hindi ako economist, hindi po ako analyst, no? Okay, computer po ang aking kurso at yun po ang aking nalalaman po. Kaya basahin nyo na po mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. Happy investing. To God be the glory. God bless inyo. Bye-bye.